Ni-raid naman ang ilang bahay sa San Quintin, Pangasinan kung saan talamak umano ang droga. Kabilang sa mga sinugod ng mga otoridad, ang bahay ng Vice Mayor ng bayan. Makibalita tayo kay Emil Sumangil. Nakaalalay sa police operation ng Simba Armored Personnel Vehicle ng Mechanized Company ng Philippine Army. 4:30 na madaling araw, gumalaw ang raiding team na binubuo ng Pangasinan Police, CIDG at PIDEA ang target area, Barangay Alak, San Quintin, Pangasinan. Pitong bayang sa bayang sinalakay sa bisa ng search warrant. Halos magkakalapit lang ang mga target at nasa iisang komunidad lang. Bago pumutok ang liwanag, isinagawa ang mga pagsalakay. Kasama sa search warrant ang bahay ni San Quintin Vice Mayor Jerry Zaldi Abenojar. Apo! Wala sa kanyang bahay ang vice-alkalde, sabi ng pulis. Consistent kasi yung report na allegedly ay mayroon siyang involvement sa illegal drugs. Meron kaming search warrant. Pero walang nakuwang anumang ebidensya ng illegal na droga sa bahay ng Vice Mayor. Politika nakikita ang dahilan ng may bahay ng Vice Mayor. Pangalawang beses na raw kasing nangyari itong raid. Nakaka-stress talaga. Hindi na nila hindi na nakakatuwa yung pinaggagawa nila. Sino po yun nila na binabanggit nila, madam? Siguro, alam na nila. Sa ibang bahay na sinalakay, nakakuha ng ebidensya ang pulisya, mga iniinalang shabu na hindi pa matukoy ang halaga, drug paraphernalia, mga pistola at bala. Sa bahay ng 7 kataong subject na search warrant, 6 ang arestado, pumalag ang kanilang mga kaanak. Hindi! Sa kanya yan! Parang awa ninyo na! Nagbago na papa ko! Pero ayon sa Pangasinan Police, ang bentahan ng shaburito tuloy-tuloy kahit pinaigting pa ang Oplan Tokhang. Itong mga 6 na iba pa ay kasama sa ating target list sa barangay, sa bayan ng San Quintin. Isang checkpoint din ang inilatag ng operatiba sa labas ng kalye habang isinisilbi ang search warrant. Dito na aresto ng HPG si Paulino Palabay Rivera Jr. at nakuhanan ng kalibre 45. Nagpakilala umunong bodyguard ng politiko. Dinala siya sa presinto para imbestigahan. Emil Sumangil, GMA News.